ospital. Kulang mga kagamitan dito para ma-rule out kung anong merong sakit ka. At saka wala rin dito ang doktor. Sige na. O sige, pupunta rin kami ng ospital. Sige, salamat. Pumunta na nga sila sa ospital at doon nila nalaman kung anong sakit meron si Risa. Hindi man masyadong malinaw sa kanilang lahat kung paano nagkaroon ng ganitong sakit si Risa. Mas minabuti nilang tanggapin na lamang ito at sundin ang mga bilin ng doktor. Risa sa asawa na itago ang kanyang sakit at pinili rin itong magpa-chemotherapy. Pumayag naman si Rolando sa hiling ng asawa. Mare, ano bang nangyayari dyan kay Risa? Ibang-iba na siya. Mukhang namumutla at nangangayanan. Oo nga, napansin mo ba yun kanina? Kanina pa siya nanginginig at parang nangingindat ang mga mukha. Napansin niyo rin pala yun. Pero alam niyo, siguro gutom lang yan. Hintayin mo na lang yung order niyo, dadating din yun. Maghiwalay na tayo, Rolando. Puro lang problema ang mabibigay ko sa'yo. Mapapagod ka lang mag-alaga sa akin. Kaya mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Mag-asawa ka ulit. Han, alam mo naman na kahit ano pang sabihin mo, hindi kita iiwan. Alam mo naman na mahal kita kaya di kita magawang iwan, di ba? Tsaka hindi naman ako magsasawang alagaan ka. Risa, may gustong bumisita sa'yo. Tara, tuloy kayo. O mga Mare, nandito pala kayo. Risa, kumusta ka na? Ngayon lang namin nalaman na may sakit ka pala. Bakit mo kasi ito tinago? Oo nga, Mare, kaya pala madami kami naging pagbabago sa iyo ng daang mga araw. Ay naku mga mare, okay lang naman ako eh. Kita na naman, lumalaban pa din. Dapat lang Mare, magpagaling ka ha. Miss ka na ng mga tao sa karinderya at hindi ka na daw nila nakikita. Miss ko na din naman magtrabaho sa karinderya eh. Kasi dito sa bahay wala akong ginagawa, lagi lang ako nakahiga. Han, dapat nga nasa ospital ka para magamot ka ng maayos. Ay naku Rolando, malaking gasto lang yan. Ano ka ba naman Mare? Mas importanteng gumaling ka kaysa sa pera. Oo nga, pwede naman kaming tumulong sa iyo ah. Mga mare, yung perang papahiram niyo sa akin, gamitin niyo na lang. Nagmatigas nga si Risa. Kahit anong pilit nila ay hindi ito pumayag na manatili sa ospital para sa mabilisang paggagamot. Dahil nga sa kulangan sa pera. Nanatili siya sa kanilang bahay kasama ang asawa at ang kapatid na siyang nag-aalaga sa kanya. Samantalang madalas namang bumisita sa kanila si Abby upang tumulong para sa pag-aalaga kay Risa. Tumagal ng 6 na buwan na ganito ang kalagayan nila. Hanggang sa isang araw. Han! Rita! Hindi ko nagagalaw ang paa ko! Han! Rita! Tulungan niyo ako! Hindi ko nagagalaw ang paa ko! Tulungan niyo ako! Rita! Ano nangyari sa'yo? Hindi ko nagagalaw ang paa ko! Alin? Ito? Ito! Tuluyan na ngang di nakalakad si Risa. Hindi na rin ito masyadong maigalaw ang kanyang mga kamay. At sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila lubos maintindihan kung anong sakit meron si Risa at bakit nangyari ito sa kanya. Nawalan na nga ng buhay si Risa. Matapos ang isang mahigit na taon nitong pakikipaglaban sa kanyang sakit, ayon sa doktor, komplikasyon ng kanyang sakit ang kinamatay ni Risa. Masakit tanggapin, ngunit mas makabuti na to kesa sa nakikita nilang nahihirapan si Risa. Maraming tao ang nakiramay sa kanila. Matapos ang 1 linggong pagluluksa, minabuti ni Risa ang maglinis sa kwarto ni Risa. At sa isang drawer, nakita niya ang isang dokumento na naglalahad ng mga naging dahilan ng pagpanaw ng kanilang magulang. At doon niya nalaman na ang kanyang ina ay nagkaroon ng breast cancer, samantalang ang kanyang ama ay namatay dahil sa isang sakit na namamana. Ito marahil ang sakit na ikinamatay ni Risa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Risa. Ang babaeng nagdanas ng madaming kahirapan dulot ng kanyang mga sakit. Naging palaisipan man sa lahat kung anong sakit ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay at paano siya nito nagkaroon.
Mas minabuti pa din nilang tulungan si Risa sa kabila ng lahat ng paghihirap. Dito na lamang, magandang gabi, pamilya. Aking puso at tanging larawan mo ang